Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, King Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook, Messenger. And also, by the way, pwede mong i-check ang aking TikTok. Meron kang ma-avail din kung gusto mong mag-avail. Naka-promo ako ngayon, 299. Yung isang bracelet doon, Evil Eye Bracelet, may kasama siyang astrology reading. Compatibility reading yon. So, aaralin ko yung placement ng planets nung pinanganak ka at saka yung person na kakonect mo. Tapos, pwede ko masabi kung compatible ba kayo or hindi, or ano yung mga challenges, etc. And, kung wala ka namang person na kakonect, pwede namang sa sarili mo lang, kung ano yung i-chat mo na lang doon sa TikTok shop kung ano yung advice, ano yung career na bagay sa'yo or pwede sa'yo, and saan mo mamimit yung spouse mo or yung mapapangasawa mo, ano yung itsura niya, etc. Pwede mo itanong doon. So anyway, yun ay kung hindi ka magpapakompatibility kasi compatibility reading talaga nakalagay pa doon. You do have your 5 of hearts, 10 of spade, ace of hearts, 4 of clover, 5 of clover. Ayan. Bottom of the deck, you do have your Jack of Hearts, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay. Nakikita natin yung kalungkutan ngayon sa'yo. Pwede nalulungkot ka kasi may ending or papa-end pa lang. Pwede ganun. Or ending na nangyayari ngayon sa buhay mo. But maybe meron kang iniisip na new beginning or there's a new beginning for you. Pwedeng hindi mo iniisip, but there's someone here na nakikita natin na possible na ito yung new beginning para sa'yo, new person para sa'yo. Four of Clover, pwedeng ito yung magbigay ng stability. And this new beginning for you is ito na yung magbibigay ng stability for you. With the Five of Clover, big change. Marami nga lang challenges pa eh. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa side mo. This new person, nagkakaroon din siya ng challenges ngayon sa side niya. Okay, so pwedeng itong person ito, actually, this is a new love for you. A Jack of Hearts is here. May mga priorities lang siya ngayon. Tinatry niyang i-balance yung priorities niya. And with the Six of Diamonds, there's this balance energy sa inyong dalawa. Maybe yung previous relationship mo, kasi I see this as a relationship in the past with the Ten of Spade or papunta pa lang sa past. No? Being a Libra, dito sa iyong, you are a Libra. And yung sign ng Libra is, kung makikita mo, of course, you already knew, the sign of Libra is, or Libra is the one holding the weighing scale, no? Ngayon, you always want to balance everything. Gusto mo balance lahat. Ngayon, maybe in the past, hindi naging balance kung ano man yung relationship na mga pinagdaanan mo. Okay? Pag sinabi natin hindi balance, pwedeng yung isa dito masyadong demanding, masyadong mataas ang ego, and then the other one is that siya yung work ng work, siya yung bigay ng bigay lahat, ganyan, etc. Hindi nagiging balance. Pero dito sa susunod mong relationship, there's definitely a balance energy here between you and this person. Pero, of course, hindi pa nga lang agad-agad dumadating itong taong ito kasi may mga kailangan pa kayong ayusin sa buhay ninyo. And actually, ngayon, May 23, yeah, May 23 hanggang June 17, ayan talaga is ang Pluto, planet of Pluto is currently nasa retrograde. So, anong ibig sabihin nun? When Pluto is in retrograde, talagang may mga endings kasama yan because Pluto is a planet for transformation. So, dahil marami siyang the planet for transformation, death, afterlife, and intensity, control, power, yan yung hinahawakan ng planet na ito eh. Ngayon, dahil nasa retrograde siya, maraming ending, death is ending.
and maybe there's transformation or malaking pagbabago ngayon sa buhay mo, pero you have to trust this retrograde, this Pluto of course, and the universe and God. You have to trust kung ano man yung mga i-end sa buhay mo, maybe kasi hindi na yan mag-serve or wala nang purpose yan sa'yo. Kung ano man yung mga lesson na kailangan mo matutunan dyan, natutunan mo na yon, and there's a potential na yung new beginning para sa'yo is much better. And so, itong mga ending na ito ay kailangan mong palayain. Kailangan mong matutunang i-release sa buhay mo in order for you na i-open ang mga bagong opportunity sa buhay mo. So, this is the time, hindi lang sa, di ba, sa feng shui, gano'n na nga ginagawa natin. We do tend to release or magtapon. Lalo na kung yun yung ugali mo, guys, ha. If you are the one na mahilig kang mag-keep ng mga gamit, kasi feeling mo, ay hindi, may purpose pa to, may gamit pa to, ikaw yung nahihirapan magtapon, or ang tendency nagiging ano ka na yung parang dumadami yung gamit mo sa bahay kasi ang hirap ka magtapon. Now, ang tanong is, anong silbi ba nun pa? Di ba? Kung wala nang silbi sa'yo, it's okay for you na itapon na yon. Ganon din sa mga taong nasa buhay mo. No, if ever there's a person in your life na kailangan mong i-end ang connection, relationship with this person, maybe because it's their time to go, and it's for you to you know, magpunta na sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? And in order for you na makapunta doon, kailangan mo munang i-let go yung mga bagay at taong dapat i-let go. Okay? Kasi may new beginning eh. And this one is actually very fruitful for you. Okay? And what do we have here for the sign of Libra? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay, wait lang guys. Okay. Sorry about that. By the way, madalang kong gamitin tong card na ito. Alam mo yan, kung madalas ka nanonood sa akin, madalang kong gamitin to. Kasi masyadong madulas. But I really do love the message dito sa card na ito eh. Kaya lang, nahihirapan lang kung gamitin siya kasi madulas siya talaga. Ayan. Anyway, nakwento ko lang. Kasi para pag nalalaglag, pagpasensyahan mo na lang. Okay. Queen of Clover, Joker, Queen of Diamonds, 8 of Clover, and Queen of Diamonds. 3 of Spade is here. Jack of Diamonds. Okay. Nakita ko, the Queen here is showing us, actually this is you. This is you. Maybe meron kang tatlong personality. I don't know, yung iba marami personality eh, yung parang maybe you are this person na gusto mo mapag-isa lang, may times na gusto mo mapag-isa lang. Pero pag nasa harapan ka ng maraming tao, you are the kaya mong ikaw yung maging, you know, ang tawag doon, ikaw yung nagbibigay buhay sa grupo, pwedeng gano'n. And or you can also be this person na may times pwede kang umarting professional, class, you know, may class, may dating, ganyan. And you are a Libra, of course. Gusto mo talaga balance. May mga personality ka talaga, natutuwa ako sa energy mo. And the way I see this, sa pag-isip mo or utak mo ngayon, medyo may pagkakagulo din kasi hindi mo alam kung alin doon. Depende sa personalidad mo, sa mood mo, etc. Pabago-bago mood mo ngayon eh. And dahil doon, sa pagbago-bago mo ng mood na yun, pabago-bago din ang gusto mong mangyari, or may mga bagay kang gustong i-take ng risk ngayon, pero bukas parang, wait lang, parang ayaw ko na yata, parang gusto ko na yata magstay dito, parang ayaw ko na umalis dito sa etc. na to. The way I see this, the 3 of Spades is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, pwedeng, part of you is may natatakot
or ayaw mo may maapektuhan, ayaw mo may masaktan, etc. So, pwedeng kino-consider mo rin kasi kung ano yung mararamdaman or anong sasabihin ng iba. Pwedeng ganun. And, isa ito sa nakakapagpabagal ng desisyon mo sa isang bagay dahil might be iniisip mo kung ano yung sasabihin nila or iisipin nila or emosyon na mararamdaman nila. So, yeah. But the Jack of Spade here, Seven of Clover, this person is actually excited. Nakita tayo ng excitement sa kanya. Dahil I feel like itong person na nararamdaman na niya itong new beginning eh. Okay, new beginning. And this person, medyo may mga stress nga lang siyang nararanasan or nai-experience ngayon. Pero take note na yung stress na ito na nararamdaman niya or nararanasan niya ay parang parte ng kailangan niyang maranasan dahil maaaring may endings din siya na kailangan niyang gawain before siyang dumating sa buhay mo. Wait lang guys. Okay, sorry about that. So, kunin natin yung energy ng person nito. Who is this person na paparating sa buhay ni Libra? Yeah, like, the King of Clover is here, Nine of Spades. Ngayon, sabi ko nga sa'yo, pwedeng may mga challenges pa sa buhay niya ngayon. The Nine of Spades, actually sa Tarot deck, this is the Nine of Swords. And the Nine of Swords is talking about problem. Talking about, pwedeng this person is also malayo pa or, pwedeng international person. Itong, maybe even a foreigner or maybe someone na medyo nasa malayo, nasa ibang parte ng mundo, pwedeng ganun. Pero okay lang kahit hindi. But, this person is actually, nagkakaproblema siya ngayon, pero this person is already saving money with the Four of Diamonds here. So, nagsasave na siya ng pera, nag-iipon. Tell me more. Yeah, the Jack of Spades is here. Pwedeng may kinalaman sa'yo nung nag-iipon itong person nito because lalo na kung malayo siya kasi gusto niya mag-travel papalapit sa'yo. Or eto guys, kung wala ka pa namang kakonect, is pwedeng papalapit pa lang or papunta pa lang kung nasaan ka. So pwedeng malayo itong person nito. Five of Diamonds is here, so pwedeng yun. Nagkakaproblema siya ngayon talaga kung nasaan siya ngayon. Feeling niya hindi na siya welcome or parang pinagtatabuyan. Three of Diamonds is here. Gusto niya ng growth. And not only growth sa, kung sa usaping financial, but maybe growth as a person. Kasi hindi niya nararamdaman na nag-grow siya kung nasaan siya. Yeah. Jack of Hearts is here. Four of Spade. Tell me about this. Six of Clover. Queen of Spade and the Six of Diamonds. Okay. I feel like itong person, yung iba kasi new person, yung iba past person na pabalik. But anyway, the Ten of Hearts is here. This will be the person na pwedeng soon enough maipakita niya yung emotions or yung ano man yung talagang gusto niyang mangyari. But definitely, pwedeng naaayon pa rin sa'yo kasi with the Queen of Spade, pwedeng ikaw ito na pwedeng hindi ka rin agad-agad magpakita ng anything about this person. Kasi with the Six of Diamonds, sinatry mo muna ding balansehin or ayusin ang sarili mo and yung mga tao sa paligid mo. Okay? And, basta dadating na lang tong person na to. I can see an offer mula dito sa person na to. Pero, definitely, with the 10-10-10 dito sa ilalim, in order for this offer na maibigay sa'yo or maipresent sa'yo, of course, a lot of ending ang kailangan mo nang gawin mo and also ng person na ito. Hindi lang isang ending, marami tayong ending na nakikita. And I don't know kung saang na yun. Yung iba pwedeng may kinalaman sa ending sa pamilya, ending sa mga anak, kung may anak, ending sa business or career. Ayan. So, maraming ending. So, lalo na kung sa person na ito, pwedeng ending sa kung nasaan siya. Of course, kung kailangan niyang mag-move or mag-travel, kailangan niya munang i-end or i-settle kung ano yung mga iiwanan niya, ganon. So, a lot of ending. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.